Alakusyo, ang ika-4 na linggo ng Kwaresma, linggo ng Letare. Tema, ang mga legionaries ay nananawagan para sa pag-ilaw sa pamamagitan ng serbisyo. 15 of March, 2026. Kabanata 39, Cardinal Points ng Legion Apostolate bilang 4 simbolo kong aksyon. Kamusta sa inyong lahat? Madalas bilang isang mapagmataas na miyembro ng Legion at isang matagalang lingkod ng Presidium at ng ating simbahan, madalas ang pakiramdam at tingin sa sarili ay iba sa lahat at feeling entitled sa lahat ng oras at panahon. Madalas nga yung pagiging bahagi ng Third Order of Religious ay nagbibigay ng kakaibang pananaw, kaya nga palagi akong nagsusumikap na ibigay ang aking makakaya. Gayunpaman sa palagay ko, mahalaga para sa atin na maging maingat sa kung paano natin nilapitan at ibahagi ang ating serbisyo. Kung minsan baka hindi sinasadyang mahulog tayo sa isang mindset ng kompetisyon, sinusubukan patunayan na tayo ay mas mahusay kaysa sa ibang mga grupo sa simbahan tulad ng lector, choir o mga server ng altar o organisasyon sa simbahan. Maaari pa nga nating ihambing ang ating sarili sa ating kuraparoko o espiritual na direktor. Magtulungan tayo upang maiwasan ito at tiyaking masasalamin sa ating mga aksyon ang diwa ng pagkakaisa at pagkababaang loob na binibigyang inspirasyon ni Mama Mary sa atin. Ang ating misyon ay dapat na pasiglahin ang komunidad at koneksyon sa loob ng simbahan sa halip na pagkakahati-hati. Sa ating pagninilay-nilay ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma o Letare Sunday, inanyayahan ko kayong lahat na samahan ako sa pag-isip tungkol sa ating paglalakbay sa Kwaresma. Ang kwento ng pagpapagaling ng taong ipinanganak na bulag ay nagbibigay ng magandang simbolo ng bautismo. Itinuturing ng mga ama ng simbahan ang himalang ito bilang isang paalala kung paano tayo lumipat mula sa pagkabulag ng kasalanan tungo sa maliwanag na liwanag ni Kristo. Nang gumamit si Jesus ng putik upang pagalingin ang paningin ng tao, ipinakita nito ang paglikha kay Adan mula sa alakabok ng Henesis. Ito ay isang malakas na paalala na ang parehong mga kamay na lumikha sa atin ay nagnanais din ng muling mahubog sa atin. Sa pamamagitan ng pagpindot sa mga mata ng lalaki gamit ang putik, sinasagisag niya ang pagiging tao ng Diyos upang tulungan tayong mas makita at maunawaan ang ating espiritual na sarili. Ang isa pang kaisipan ay nagmula sa pool ng Siloam na nangangahulugang ipadala. Itinuro ni San Ambrose na ang pool na ito ay kumakatawan sa baptismal font, kung paano ang mga tao ay kailangang magugas sa Siloam upang magkakuha ng kanyang paningin. Tayo rin ay dapat na mahugasan kay Kristo upang matanggap ang illumination na inaalok ng bautismo. Isaalang-alang din natin ang kaibahan ng pulubi at ng mga Pariseo na itinampok ni St. John Chrysostom. Ang pulubi ay maaring pisikal na bulag, ngunit siya ay may magandang panloob sa paningin dahil siya ay mapagkumbaba at bukas sa biyaya ng Diyos. Sa kabilang banda, ang mga Pariseo na nakikita sa pisikal ay bulag sa espiritual dahil sa kanilang pagmamataas. Itinuturo nito sa atin na maaaring mabulag tayo ng pagmamataas at pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa wakas, makikita natin ang pag-unlad ng pananampalataya ng lalaki sa buong kwentong ito.
Una, niyang nakita si Jesus bilang ang tao. Pagkatapos ay nakilala siya bilang isang propeta. At sa huli ay tinawag siyang Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ni San Gregory the Great na ang pananampalataya isang paglalakbay habang sinusunod natin ang patnubay ni Kristo tulad ng paglalakad sa lumalalim ang ating pag-unawa kung sino siya. Sa esensya ng himalang ito ay hindi gaanong tungkol sa pisikal na paningin at higit pa tungkol sa ating espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng mga sakramento. Lahat tayo ay pinanganak na bulag sa pamamagitan ni Adan, ngunit salamat sa tubig ng siluam o bautismo at hipon ni Kristo, grasya, matutupad natin ang ating tunay na layunin, makita at sambahin ang Diyos. Ang pag-uugnay ng Ebanghelyo ng Man Born Blind sa Legion of Mary Handbook at sa ikaapat na linggo ng Quaresma Litany Sunday ay nagpapakita ng malalim na tema, pagliliwanag sa pamamagitan ng paglilingkod. Ang Legion of Mary ay nakatuon sa pagdala ng liwanag ng pananampalataya sa mga nakaupo sa anino ng kamatayan. Ang isang legionary ay naglalaman ng isang refleksyon ni Maria, ang bituin sa umaga, na nagbabadya ng pagdating ng araw ni Kristo. Ang siluam ng apostolado ay nakisimbolo sa pool kung saan ipinadala ni Jesus ang bulag upang maghugas. Sa Kabanata 39 ng Handbook, ang Legion ay nagpapaalala sa atin na biyaya ay madalas na dumadaloy sa pamamagitan ng isang tiyan ng tao. Ang mga legionary ay naging mga paa sa gumagabay sa mga bulag sa tubig ng mga sakramento. Tulad ng lalaking isinilang na bulag, ang mga pinaglilingkuran ng Legion ay madalas na nakakatuklas ng paningin sa pamamagitan ng isang mapagkumbabang proseso ng may gabay ng pagkikita. Nagbabala ang handbook na kapuutan ka ng mundo at bibigyan ng diin ang pangangailangan para sa mga kagalingang sundalo. Ang isang pantagumpay na apostol ay makakatagpo ng pagkiling at pagsalungat. Ang ikaapat na linggo ng Kwaresma ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magalak sa pakikibilang tao na kinikilala ng ating mistulang pagkalugi sa matang mundo ay isang malalim na pakinabang sa paningin ni Kristo. Habang pinagtatalunan ng mga alagad kung kaninong kasalanan ang naging sanhi ng pagkabulag, sinamantala ni Jesus ang pagkakataon para mahayag ang mga gawa ng Diyos. Tinawag tayo nitong linggo na lumipat mula sa gabi ng kasalanan tungo sa araw ng biyaya. Hinahamon tayo nito. Tayo ba ay tulad ng bulag, handang mahugasan at makakita? O gusto ba natin ang mga pareseyo na sinasabing nakakita habang nanatili sa kadiliman? Bilang mga lehyonaryo, inaanyayahan tayo maging tulad ng putik sa mga kamay ni Jesus na nagpapakumbaba, makalupa at inuhubog ng guro upang buksan ang mga mata ng mundo. Sa pamamagitan ng ating walang humpay na pag-ibig sa kapwa, tinutulungan natin ang espiritual na bulag na lumipat mula sa sino siya sa Panginoon. Sa Panginoon na naniniwala ako, kaya't ang mga legionaries ay nananawagan para sa elimination through service. Para sa pagnitalangkayan, para sa isang leonaryo, ang bulag ay kumakatawan sa tinapon na naghihintay na matagpuan. Ang misyon ay maging mga kamay ni Jesus gamit ang Espiritu ni Maria upang buksan ang mga mata ng mundo upang sila rin ay makasamba sa anak ng tao.